Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na po yung aking boses dahil mga kasari medyo masama ang pakiramdam ng atin nyo, pero tayo ay magbablog pa rin po ngayong hapon dahil tayo ay medyo naboboard. Medyo related yung topic natin guys sa nararanasan ko ngayon, pero ito yung solusyon, yung mga i-share ko sa inyo para hindi kayo ma-burn out sa inyong sari-sari store or kung ano man ang ginagawa nyo na paulit-ulit na lang sa araw-araw. Hindi po talaga may iwasan ng isang tao na ma-burn out sila, lalo na kung paulit-ulit ang ginagawa nila. Like dito guys sa tindahan, paulit-ulit ko tong ginagawa, araw-araw ako nagtitinda, walang day off for 5 years. Bira lang talaga ako magsara mga kasari ng tindahan, kaya tayo, ayan, medyo nagkakasakit tayo na ambunan at yun yung dahilan kung bakit tayo nagsisimulang magkaroon ng sakit. Pero ayan, ito po ang request ng ating kasari na si Betalia. Ewan ko guys kung tama ba yung aking bigkas. Sabi niya po, Miss Sham, paano mo malabanan ng burnout? Ganun lang guys kaiksi. Ayan, sinulat ko pa sa papel. So, ang pagkakaroon ng burnout, yung stress ka na, parang sawa ka na sa ginagawa mo, paulit-ulit na lang. So, ito, ang mga solusyon, magkaroon ka lang ng positive mindset. Although minsan, di ba, kakapitan tayo ng mga negativity. Hindi natin yan maiiwasan, lalo na kung may mga taong nagda-down sa atin. Pero isipin pa rin natin yung positive side, mga kasari. Na kahit ano yung pang-down nila sa atin, mas kilala natin yung ating mga sarili kesa sa kanila. At as long as wala po tayong ginagawa na masama sa ibang tao, goods po yun. So, paano nga ba maiwasan ng pagka-burnout? Minsan guys, ako nagiging, hindi naman as in chismo sa ganto ganyan, para hindi ako ma-burnout, nililibang ko yung sarili ko. For example, lalabas ako sa labas. Titingin ako sa kung anong ginagawa ng mga tao, pagmamasdan ko sila, at least malilibang yung utak ko, malilibang yung katawan ko, hindi na ako mababurn out. Or for example, maghanap ka ng kausap, maghanap ka ng kakwentuhan, kung meron bang tatambay dyan para magsayang sayo ng oras, at kwentuhan kayo, mag-share kayo ng mga ganap nyo sa buhay, ganto ganyan. So, madali lang naman po mga kasari na solusyonan niyang burnout na yan eh. Basta, alam niyo yun, padaanin lang muna natin to. Ayan, medyo sinisipon na ako mga kasari. Madali lang yung solusyonan kung gusto niyo talagang solusyonan. 'Di ba po? Ang pagka-burnout, hindi lang naman yung parang nagsasawa ka eh. Yung parang pagod ka na rin. Pagod na physically and mentally yung katawan mo. Alam niyo yun guys. Ako, nararanasan ko yan always. Pero pinipilit ko, iniisip ko na lang yung mga goal na gusto kong makuha. Kung magsasara ako ng tindahan, sayang kako yung benta sa isang araw. Aanhin ko na lang yung sarili ko na wag magpagod, ganyan. Ano yun? 1.5. Cash out. Send mo na. Ayan po mga kasari, ako po ay nagbabalik ulit. Meron lang pong nag-cash out, bumili ng siomay at siopaw. Kaya po talaga tayo ay todo galak na galak kasi, 'di ba? Kapag wala masyadong bumibili, kapag may bumili, ay tayo natutuwa, 'di ba po mga kasari? So, balik tayo dun sa topic natin na ma-burnout. Lagi lang po natin iisipin mga kasari, bakit nga ba natin pinasok itong pagtitindahan? Lagi tayong babalik sa una. Lagi nating iisipin na, ay, kaya ako pumasok sa ganito dahil sawa na akong makisama sa tao. Gusto ko ako naman yung boss sa sarili kong negosyo. Gusto ko hawak ko yung oras ko. So, yun yung mga dahilan kung bakit ka nagtayo ng sari-sari store. Kung ano pa man ang negosyo nyo, para hindi kayo ma-burnout, isipin nyo lang po yun. Or kung ano yung gusto nyong bilihin, kung ano yung goal nyo in life na gusto nyong makamit, para po hindi kayo ma-burnout. And especially mga kasari, humanap kayo ng kausap. Kasi pag napipil mo na ba-burnout ka, parang na-stress ka na din.
And baka pumunta pa yan sa depression. So, humanap ka ng close friend mo, best friend mo, humingi ka ng advice or mag-ano ka ng attention sa kanya. Pwede mo ba akong puntahan ngayon dito? Gusto ko lang ng kausap, ganito, ganyan. Kasi pwedeng pumunta yan yung pagka-burnout mo, stress. After ng stress, depression, mahirap yung magkaroon ka ng depression. Darating sa point na yung parang wala namang nagaganap sa'yo, bigla ka na lang maiiyak. Parang ganun. Parang minsan nararanasan ko yun mga kasari, pero ayun, nagdadasal lang ako, nanonood ako ng misa every morning at hindi yun nawawala sa akin. Pagkatapos ko mag-open ng tindahan, punta agad ako sa YouTube at hinahanap ko ang Quiapo at nanonood ako ng misa ng pang alas 5 kasi alas 5 ako nag-o-open ng tindahan. So ayun po, para hindi po kayo ma-burnout, magdasal lang po kayo, lumapit kayo kay Lord, humingi kayo sa kanya ng guide kung paano mawawala yung pagka-burnout nyo, ganun, kausapin nyo si Lord. At lahat naman guys ng mga nararanasan natin, may sagot naman dyan. Tulad ngayon, kahit medyo nakakaramdam tayo ng masama yung pakiramdam natin, di ba? Hindi tayo nababurn out. Alam niyo yun, fight pa din tayo. Syempre, kailangan natin hindi magpatalo dyan sa burnout na yan. Burnout lang yan. Tao tayo. Yan, imbis na kape, para masustansya, gatas yung ininom ko ngayon. Tsaka na ako magkakape kapag medyo magaling na ako. Kaya nga ako guys naka-jacket kasi pabalik-balik ako doon. Nagpapayong din ako kahit konting patak lang. Kasi yan, dyan nagsimula yung pagkakaroon ko ng sakit. Parang ang sinisinat na ako eh. Yung pag naaambunan ka ng konti. Kasi lately kasi guys, kapag mag-o-open ako ng tindahan, nababasa talaga ako. Kasi kapag mag-o-open ako ng tindahan, it's either umuulan or umaambon. Ganun. Ayun, sana Betalia or Betalia, nasagot ko yung katanungan mo kung paano malabanan na ang burnout. Sa'yo din po yan magmumula para malabanan yung pagka-burnout nyo. Yung stress na kayo, ganyan. Think positive na lang po parate. Aliwin nyo yung sarili nyo. Gumawa kayo ng mga bagay na makakapagpaaliw sa inyo. Like dito sa tindahan, katulad kahapon, parang naiinip ako. Yung inip ko, tinuon ko na lang sa mga gawain dito sa tindahan. Gaya nung parang medyo nitong nakaraan, tinamad akong mag-repack ng mga harina, cornstarch. So, ang ginawa ko kahapon guys, lahat ng kailangang i-repack dito, nag-repack ako, tinapos ko. Ang natira na lang dito guys is yung 5 kilong asin. Ang tinapos kong i-repack is yung harina tsaka cornstarch. Ngayon, ayan, madami tayong display. Parang meron pa tayo dahil sa solusyon natin sa pagkainip natin, pagka-burnout natin. Parang may nagawa pa tayong mabuti. Ganon mga kasari. So, wag po kayong susuko. Kung nakakaramdam po kayo ng burnout sa inyong trabaho, sa ginagawa nyo sa araw-araw, sa negosyo nyo, wag po kayong susuko kasi lahat naman po ng problema ay may solusyon. Lahat naman po ng nararanasan natin ay meron naman po yang kapalit or meron naman po diyang alam niyo yun, yung parang kung sasakit ba, may gamot para dyan. So yun lang po ang masishare ko sa inyo. Sana nasagot ko kahit papano yung iyong katanungan kung paano malabanan ang burnout. And ayun, pray lang po tayo palagi. And ayun mga kasari, sana nag-enjoy po kayo dito sa aking vlog. Thank you so much for watching. I-check ko pa kasi mga kasari yung sinalang kong panibagong siopaw. Dahil naka-4 na peraso na ako ng siopaw, 4 na yung nabenta ko. Tagto 25 pesos yon, sobrang laki. And pusog at sulit talaga para sa aking mga customer. So, yun, nag-promote pa. Nag-promote pa tayo. Thank you so much for watching mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!